Sige, simulan na natin. Bakit nga ba lumaban ang mga Pilipino sa mga Kastila? Kalayaan lang ba ang dahilan? O may iba pa bang malalim na dahilan? Tara, alamin natin. Una sa lahat, ang pinakamalaki. Gusto lang talaga ng mga Pilipino ang kalayaan. Isipin mo na lang na buong buhay mo ay may ibang nagdidikta sa iyo. Kung ano ang gagawin mo, saan ka pupunta, at kung ano ang paniniwalaan mo. Mahigit 3 siglo, kontrolado ng mga Kastila halos lahat ng aspeto ng buhay dito. Ang pakiramdam na nakakulong ka, na gusto mong makalaya, ay laganap noon. Pero hindi lang kalayaan ang dahilan. Nagpatupad din ang mga Kastila ng mabibigat na patakarang pang-ekonomiya. Kalimutan mo na ang pagbubungkal ng sarili mong lupa. Kinuha ng mga prail at opisyales na Kastila ang pinakamagagandang lupain para sa kanila, kaya halos walang natira para sa mga ordinaryong Pilipino. At nariyan din ang mga buwis, tinatawag na tributo. Hindi lang basta buwis, kundi mga buwis na parang imposibleng bayaran. Kung hindi pa sapat iyon, mayroon ding poloy serbisyo na sa pilitang pinagtatrabaho ang mga Pilipino nang walang bayad sa loob ng linggo o buwan. Naiwan ang buong pamilya para lang matuloy ang mga proyekto ng mga Kastila. Mayroon din silang monopolyo sa kalakalan. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ay kailangan lang bumili at magbenta sa mga pamilihang kontrolado ng Kastila, kadalasan sa hindi patas na presyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang relihiyon. Gusto ng mga Kastila na maging Katoliko ang lahat. Ipinagbawal nila ang mga katutubong paniniwala, sinira ang mga lumang ritual, at pinilit ang mga tao na tanggapin ang mga bagong paniniwala. Para sa ilan, sobra na ito, isang direktang pag-atake sa kanilang pagkakakilanlan at paraan ng pamumuhay. Siyempre, mayroon ding mga personal na dahilan. Isipin mo na lang na hindi ka nabigyan ng tamang libing na Kristiyano o tinatrato kang mas mababa sa tao dahil lang hindi ka sapat na Kastila o sapat na Katoliko. Ang maliliit at personal na kawalang katarungang ito ay nagpatong-patong. Isa-isa, naging mga mitsa ito na nagpasiklab ng apoy. Pero ito ang totoo, hindi lahat ng pag-aalsa ay nagtagumpay. Madalas na nahahati ang mga Pilipino. Minsan lumalaban para sa iba't ibang dahilan o mula sa iba't ibang rehiyon. May mas magandang armas ang mga Kastila, mas mahigpit na organisasyon, at aminin na natin, ilang matatalinong taktika. Kung walang pagkakaisa at matatag na pinuno, maraming pag-aalsa ang nauwi sa wala. Gayunpaman, hindi nasayang ang mga pag-aalsang iyon. Bawat gawa ng pagsuway, malaki man o maliit, ay nagpanatili sa pangarap ng kalayaan. Bawat pag-aalsa ay isang paalala, ang mga Pilipino ay kaya, at sa huli ay lalaban, para sa kanilang karapatang magpasya sa kanilang sariling kinabukasan. Salamat sa panood. Kung may natutunan ka, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming kasaysayan na ipinaliwanag ng simple.